magandang umaga po sa inyong lahat. Ito po muli si Joey para sa usapang buhay at Biblia na naman po tayo. Paalala po, hindi po tayo religious at wala po tayong pinapanigan na kahit anumang relihiyon po dito po sa ating pong pag-uusapan. Ang Biblia naman po ay bukas para sa lahat upang basahin at ating pong pag-aralan. Ang ating pong pag-uusapan ay tungkol sa pagyaman. Ang pagyaman po ba ay para sa iyo rin? Yan po ang ating tatalakayin. Marahil kayo po ay nagtatanong kung bakit merong mga taong sobrang yaman. Yung bang halos lahat ng ari-arian at mga negosyo ay sila na ang nagmamay-ari. Meron din namang mayaman lang na kung saan ay susunod doon sa sobrang yaman. At meron din namang may kaya sa buhay. Yun bang kayang bumili ng ilang ari-arian, isa, dalawa o tatlong ari-arian at kaya pang bumili ng ari-arian. At meron din namang katamtaman lang ang buhay. Merong sasakyan, may sariling bahay, nakapagpapaaral ng mga anak. At meron din namang sakto lang ang buhay. Walang sariling bahay, walang sariling sasakyan, pero nakapagpapaaral ng mga anak. At meron din namang sapat na hanap buhay. Meron din namang talagang mahirap. Yung bang nakatira lamang sa mga gilid ng kalsada, sa mga estero, at yung iba ay namumulot ng basura, at yung iba naman ay nanghihingi para lamang mabuhay. Marahil ikaw rin ay nagtatanong, bakit hindi na lang mayaman ang lahat para wala ng problema? Ang isa pong katotohanan, ang pagyaman ay isang pagkakataon lamang na ipinagkaloob sa atin ng Diyos. Nasa atin na lang po kung ang pagkakataon na ito ay gagamitin po natin. At ito po ay hindi tadhana lamang, ngunit ito po ay isang tsansa kung ikaw ba ay yayaman o hindi. May mga tao talagang isinilang na sadyang mayaman na. Meron namang mga tao na bigla na lang pinayaman ng Diyos nang walang kaabog-abog. At meron namang mga tao o karamihan din naman sa atin ay kailangan pang magsikap para yumaman. Kung hindi ka pa mayaman at nais mong samantalahin ang pagkakataon, ay mas mabuting pakinggan mo ang mensaheng ito. Baka sakaling ito ay makatulong para sa iyo. At kung sinubukan mo na magpayaman at ikaw ay hindi nagtagumpay, baka sakaling ang mensaheng ito ay makatulong sa iyo. At baka sakaling ikaw ay may panahon pa na magbago ng iyong direksyon. Sa umagang pong ito ay hindi po natin tatalakayin kung paano yumaman. Bagkus tatalakayin po natin kung bakit hindi pinayayaman ng Diyos ang isang tao. Bakit po hindi pinayayaman ng Diyos ang isang tao? Unang-una, maaaring ito ay gawa na rin ng ating mga magulang kung saan tayo ngayon ang umaani dahil sa kasalanan at kapabayaan ng ating mga magulang. Ano po ang sinasabi doon po sa chapter 5 ng aklat ng Deuteronomeo, mga talatang 9? Ano po ang sinasabi doon? You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord, your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of their parents to the third and fourth generation of those who hate me. At kung ikaw ay magpapatuloy din, tulad ng iyong magulang, ay aanihin din to ng iyong mga anak hanggang sa ikatlo at ikaapat na salinlahi. At kung hindi ka titigil sa kasalanan, ito ay magpapatuloy at magpapatuloy pa rin. At dahil sa kapabayaan ng ating mga magulang, ay hindi tayo nabigyan ng tamang direksyon sa buhay. At maaring wala na rin tayong minanang mga ari-arian na maaari nating magamit sa ating pong pangkabuhayan. Ikalawa, bakit po hindi pinayayaman ng Diyos ang isang tao? Maaring siya ay nagpapatuloy
sa kasalanan sa kanyang buhay. Pwedeng nagpapatuloy siya sa bisyo, panloloko sa kapwa, pagpapabaya sa pamilya, at iba pang mga kasalanan na kanyang ginagawa sa kanyang buhay. Ika nga, ang kanyang buhay ay hinahaluan niya ng kalokohan. Maari din namang dahil sa katamaran, kaya napakabigat ng buhay. Ang katamaran ay kasalanan din at siguradong hindi ka yayaman. Ano po ang sabi ng Diyos? Huwag pakainin ang taong tamad. Ikatlo, yung pagpapabaya po sa magulang. Ano po ang sinasabi doon sa Ephesians chapter 6 verse 1 to 3? Ano po sinasabi doon? Children, obey your parents in the Lord, for this is right. Honor your father and mother, which is the commandment with a promise, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. Pansinin po natin yung mga talatang 3. Ang sabi po doon, so that it may go well with you, and that you may enjoy long life on the earth. So, ang ibig sabihin, kapag ikaw ay nagmamahal sa magulang, ito ay makabubuti sa iyo at maaari pang humaba ang iyong buhay. Isang halimbawa na lang po, si Manny Pacquiao. Ano po ang sikreto ni Manny Pacquiao? Bakit siya pinayaman ng Diyos? Dahil magaling ba siyang magboxing? Ang sagot po dyan ay hindi. Marami namang magaling magboxing na pwede siyang talunin. Ngunit hindi po ito niloob ng Diyos para sa kanya. Nag-uumpisa pa lamang si Manny Pacquiao ay nasa isip na niya kung paano siya makakatulong sa kanyang magulang. Sa kabila ng napakahirap ng karera na pinasok niya, yung magboxing. Alam niyo po, kahit po gaano kahirap, kung ikaw ay tumutulong at nagmamahal sa iyong magulang, siguradong hindi ka kalilimutan ng Diyos. Tulad po ng ibang tao, si Manny Pacquiao ay mapagbigay din. At hindi nagpabaya sa magulang. At siya ay mapagmahal na anak. Kaya naman siya ay pinagpala. Yan po ang sikreto ni Manny Pacquiao. Kaya naman siya ay pinayaman ng Diyos. Ika-4, bakit hindi po pinayayaman ng Diyos ang isang tao? Maaring maling paraan ng pagpapayaman. Tulad ng pagsali sa mga negosyong bukas ay malaki agad ang kita, o get rich quick business at gusto agad yumaman. Ito ay pagpapakita lamang ng pagiging gahaman at pagmamahal sa pera. Ito ang mga negosyong aangat ngayon, bukas naman ay babagsak din. 1 Timothy chapter 6 verse 9 and 10. Ano po yung sinasabi? Ang mga nagnanasang yumaman ay nahuhulog sa tukso at nasisilo sa bitag ng masasama at mga hangal na hangarin na nagtutulak sa kanila sa kamatayan at kapahamakan. Sapagkat ang pag-ibig sa salapi ay ugat ng lahat ng kasamaan. Dahil sa paghahangad na yumaman, may mga taong nalalayo sa pananampalataya at nasasadlak sa maraming kapighatian. Pansinin po natin yung sinasabi doon sa unang talata, sa verse 9. Yung po sinasabi, ang mga nagnanasang yumaman. Hindi po dyan sinasabi, ang mga gustong yumaman. Ang sinasabi po, yung mga nagnanasa. Ang ibig sabihin po ng nagnanasa, yung pong may pag-iimbot o yung pong tinatawag natin sa wikang Ingles ay covetousness. So, yan po yung ibig sabihin yan. Kaya marami ang napapahamak o nauuwi sa kawalan dahil sa pagnanasang yumaman agad. Kung gusto po nating yumaman, ang negosyo ay dapat po nating pagpaguran, pag-isipan, at dapat pagsinupan. Ika-5, bakit hindi po pinayayaman ng Diyos ang isang tao? Yung kanyang lifestyle o magarbong buhay. O sa bagong termino, ay masyado siyang bongga. Yung bang gusto agad lahat ay magara kahit nag-uumpisa pa lang.
agad magarang damit, agad magarang sasakyan, agad magarang bahay, no? Kahit siya ay nag-uumpisa pa lamang. So, kapag nag-uumpisa pa lamang ang negosyo, dapat ay simple at low profile para hindi po magastos at agad umangat sa buhay. Ika-anim, maaring ito po ay destiny na talaga niya, kaya hindi siya pinapayaman ng Diyos. O tinatawag nating sa Tagalog ay tadhana, no? May mga taong tinadhana na hindi talaga yumaman. Kaya na nararapat na wag nang magpilit. Tulad na lang halimbawa ng mga pastor o iba pang mga lingkod ng Diyos. Ang mga lingkod po ng Diyos ay tinawag para magpahayag ng salita ng Diyos at maghayag ng mabuting balita ng kaligtasan. Bagamat meron ding mga lingkod na pinayaman tulad na nila Abraham, Isaac, at si Haring Solomon. At sa ngayon din naman ay meron din tayong naririnig ng mga lingkod ng Diyos na pinayaman din. Pero ito po ay para sa iilan lamang at hindi po para sa lahat. Kaya dapat ay huwag umasang yumaman at huwag nang magpumilit. Ang lingkod ng Diyos ay tinawag para maglingkod at hindi para magpayaman. Ikapito at panghuli, kaya hindi ka pinayaman ng Diyos sapagkat marahil ikaw ay kontento na sa iyong buhay o yung tinatawag nating pagiging sapat o contentment. Maaaring ikaw ay masaya na kung anong meron ka. May magandang hanap buhay, nabibili mo ang iyong pangangailangan, napapaaral ang mga anak, napupuntahan mo ang gusto mong puntahan. Kapag ikaw ay nagkakasakit, ay may pambayad ka naman sa ospital. Yan ang taong kontento na sa buhay. Ano po ang kaibahan niyan sa mga nagpapayaman? Ang kontento sa buhay, pag uwi po ng kanyang bahay, ay manonood na lang ng TV o telebisyon. Kakain, matutulog, at bukas ay papasok na sa trabaho. Samantalang ang nagpapayaman, pagdating sa bahay, ay iniisip pa ang kanyang negosyo at sumasakit ang ulo sa mga problema ng kanyang negosyo. Yan po ang pinagkaiba. Masasabi po natin na ang makontento ay ang pinakamabuti at pinakamainam sa lahat. Ano po yung sinasabi doon sa Ecclesiastes chapter 3 verse 13? And also that every man should eat and drink and enjoy the good of all his labor. And it is the gift of God. Hanggang dito na lang po ang ating pong pag-uusapan. Sana ay nakapagbigay po ako ng kahit na konting kaalaman. At kung nais po ninyong samantalahin ang pagkakataon, sana ang pagyaman ay para sa inyo din. Maraming salamat po. Ito po muli si Joey, nagpapaalam pansamantala. Magkita-kita po muli tayo sa susunod kong vlog. Paki-subscribe po kung inyo pong nagustuhan ang aking video at paki-share na rin po. Maraming salamat. Magandang umaga po sa inyong lahat. God bless you.